private individual po eh. Private individual daw siya, kaya hindi dapat kinakalkal yung kanyang records. Ano po. Pero bilang asawa po ng sitting Vice President, Congressman Terry, ay lehitimo ba itong tanungin sa issue po ng public accountability? Kailangan nating maglinaw. Una ho sa lahat, hindi ho, ang sabi nila kahapon, ordinaryong mamamayan lang ho si Atty. Carpio. Hindi ho siya ordinaryong mamamayan. Siya po ay asawa ng pangalawang makapangyarihang tao sa Pilipinas. Pangalawa, yung po mga dokumentong isinusumite sa pamahalaan, lagi ho silang magkakasama. So yung pong ITR ni Vice President Duterte, magkasama ho sila doon. Joint filing po sila doon. Pangalawa, doon po sa SALN, yung pong mga pag-aari ni Atty. Carpio ay nakalista rin po doon sa SALNs po na yon. So, ano ho yung pagkakaiba ngayon? Doon sa gusto ho nilang ihiwalay. Ito po nga AMLC report doon sa pagkakaroon po nila ng pagsasama. More importantly, mag-asawa ho sila eh. So, ibig sabihin, ang pag-aari ho ng isa, pag-aari ho ng pangalawa kasi conjugal po ang pag-aari po na ito. And very important ho, makita talaga natin yung entire financial picture. Hindi ho natin yan magagawa kung hindi ho kasali si Atty. Carpio. Kung sakali man, Congressman Terry, kung katigan po ng korte yung isinampang kaso ni Atty. Carpio, ano po ang magiging epekto nito sa impeachment proceedings po laban kay VP Sara? Tingin ko hindi aabot ng korte yan. Tingin ko mababasura agad sa piskalya yan. Kasi wala ho yung batayan eh. Katulad ng binanggit ko, hindi ho yan batayan. Lalo't higit, meron ho kapangyarihan ng Kongreso to impeachment proceedings na makapagsabpina po ng mga dokumento. May sinasabi silang confidentiality. Confidentiality ho yun dun sa pagkanta sa mga iniimbestigahan. Isa ho dun sa provisions po ng MLC, yung tinatawag pong information sharing. Ibig sabihin na ho, pwede mag-information share sa iba't ibang mga opisina ho ng pamahalaan para ho magpanagot. Ganyan ho yung basic context kung bakit ho namin hiningi yung transaction reports mula sa MLC. It was never meant to shield those who undertake money laundering offenses in our country.